Tayo muna yung manalangin, yuko natin ang ating mga ulo. Lord, salamat po sa gabing ito na binigyan niyo kami ng pagkakataon na magkatipon, Lord, magkasiyahan, Lord. And higit sa lahat ay maranasan ng inyong presensya at marinig ang inyong tinig sa amin. We pray, Lord, na patuloy kayong kumilos sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Dalangin namin na buksan niyo, Lord, ang aming puso at isipan to hear your word, Panginoon. And dalangin namin, Lord, that may your anointing be upon sa inyong gagamitin to share your word. Cover us, Lord, with your precious blood. Ito po aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. So gusto ko lang po simulan itong gabi na ito na sa isang tanong. Sino dito yung merong mga phone at merong mga social media apps sa kanilang mga phone? Taas nga yung kamay. Ayan, syempre lahat, no? Lahat, matik yun. Pag may phone ka, may ganun ka. Wala naman naka-Nokia dito, no? Kasi lalabas yung edad. So sa mga may social media, ano yung mga ginagamit nyong apps? Ano yung mga favorite nyong social media app? Facebook, syempre. Ano pa? Instagram, TikTok, Messenger. Messenger lang? Okay. So, dun sa ano nyo, sa mga social media nyo, di ba uso ngayon yung mga reels, yung mga video, mga vertical video. May mga fina-follow ba kayong mga tao na mayayaman? Yung mga, kumbaga, fina-follow nyo siya dahil ang dami niyang pwedeng i-flex sa kanyang buhay. Sino yung may fina-follow na ganon? Sino? Kangkong chips. Okay. Sino ba? Sino yung may mga pinapanood na gano'n? Yung parang sa kanya, inspiration niya yun, nagpe-flex-flex. Sino ba yung mga kilala niyong gano'n? Sino? Sige, lakasan niyo. Sino yun? Okay. Sino pa? May narinig ako si Mr. Beast. Sino pa? Mga Pilipino, meron ba? Okay. Modern nanay. Okay, hindi ko yung kilala. Si Pacman. Si Pacquiao. Siyempre, magaling, di ba? Naalala nyo yung New Year? Finiflex niya yung fireworks nila. Happy New Year! Di ba? So, kumbaga, yun yung pang pastime natin minsan, di ba? Nanonood tayo, sobrang yaman. Sobrang daming sasakyan. Sobrang daming, kumbaga, ang ganda ng buhay niya. Tapos naranasan nyo na ba sa taga-taga nyo nag-Facebook, nag-social media, tapos puro yung pinapanood nyo, tapos parang nag-post kayo, tapos tumingin kayo sa environment nyo. Tapos parang, ano yung nakita nyo? Ano yung naramdaman nyo nung time na yun? Nanonood kayo sa phone nyo, sobrang yaman, multimillionaire, billionaire, tapos sabay pagtapos, di ba? Anong feeling? Parang sinampan ng kahirapan, no? Parang ganon. No? Ano pa yung pakiramdam? Okay, yung iba motivated, na-inspire na lalong ano. Di ba? Ganda ng sagot Bigyan na ano yan. Na mataas na score. So, alam nyo ba, nung unang panahon, meron ding parang influencer na higit pa sa lahat ng influencer, mas mayaman pa kay Pacman, kay Kangkong, kay Pareng Hive. Sino ba yung mga pina-follow? Di ba may nauso ngayon? Yung ballpen naman yung binibenta niya. Di ba? Puro ballpen tsaka papel. So, merong isang tao na mas mayaman pa sa kanilang lahat. Kahit pag samasamahin mo lahat ng yun. Walang sinabi yun dito sa tao na to. At hindi to fiction, totoo to. Kaya lang, nung time niya kasi, walang TikTok pa. Pero siguro, kung meron TikTok nung time niya, parang ganito yung mangyayari. Pwede natin pakita. Baka ganito yung way niya mag-flex. Ayan, no? Pogi, Sino sa tingin niyo yan? Ha? Si King Solomon. Oo, grabe yung yaman niya, grabe yung riches niya. Sa lahat, lamang na lamang siya. 'Di ba? Meron ba kayong mga natandaan sa pagbabasa niyo ng Bible na kumbaga dun sa lamang, dun sa babae, okay? Sige, ano pa? Wisdom, 'di ba? Sobrang talino niya. Saan pa? Yaman, 'di ba?
Kumbaga, lahat ng gold siguro, pag samasamahin mo dito sa Pilipinas, di natin alam, baka bitin pa yon sa dami nung meron niyang gold. So, ganun siya kayaman. Kaya lang, ang nakakalungkot sa tindi nung yaman niya, parang, kumbaga, namumuhay siya sa highlight reel, di ba? Di ba, parang real yung buhay niya. So, meron siyang wealth, meron siyang fame, meron siyang power. So, pag magti-TikTok siya, papakita niya lahat yung parang sobrang dami niya sigurong follower and subscriber kasi wala siyang katulad. Pero nakakalungkot, kung babasahin mo yung isang librong sinulat niya, yung Ecclesiastes, sinabi niya, meaningless. Diba? Or in Tagalog, walang kabuluhan. Ano kaya yung feeling nung ganun, no? Naranasan niya na ba maging multi-millionaire? Tapos parang siguro na ano lang kayo ngayon na bankrupt. Di ba wala namang gano'n? May nakaranas na ba maging multimillionaire dito? Di ba lahat tayo gusto natin maranasan yon? Yumaman tayo. Siguro sa mga girls, hindi naman sa minsan naisip nila, sana yung mapapangasawa ko, medyo may kaya. Di ba? Mayama. Yes daw. Di ba? So, gano'n. So, dun sa buhay ng multimillionaire, di ba kung i-imagine natin, parang masasabi mo ba na pag naging milyonaryo ka, walang kabuluhan yung buhay? Sa tingin mo? Sasabihin mo kaya, kunyari ngayon, sa kung ano estado ng buhay natin ngayon, i-imagine mo yung multimillionaire ka, masasabi mo bang walang kabuluhan yun? Hindi. Di ba? Lalo na kung billionaire ka, kung trillionaire ka. Masasabi mo walang kwenta ba yung buhay, walang kabuluhan? Di ba? So kaya, nung sinabi dito ni King Solomon, parang saan niya nakuha yun? Out of nowhere, lahat meron siya. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Tayo nga, isa wala. Siya, ilan ang meron niya? Libo-libo. Pero sinabi niya, wala raw kabuluhan ang buhay. So gusto niyo ba malaman bakit niya sinabi yun? Kung bakit para sa kanya walang kabuluhan. Ngayon, aalamin po natin yun. Through his life. So siya, napakarami niyang pera. Diba? Kung nandito lang yun, siguro namumudmud ng pera yun, no? Sa dami. Meron siyang kapangyarihan. Hindi lang yun. Diba? Minsan, pag naghahanap yung mga girls ng lalaki, sana hindi lang mapera, gusto ko rin yung matalino. Diba? Naku po. Wala na nga pera. Wala. Lugi pa sa talino. Pero ito si King Solomon, grabe. Sobrang talino niya. Sobrang wise niya. Kaya lang, sa sobrang katalinuhan niya, sinabi niya sa Ecclesiastes chapter 1, verse 2, everything is meaningless. Says the teacher, completely meaningless. So isang wise na tao, sasabihin mo, meaningless? So ano ba nangyari? Dahil kung babasahin natin yung kabuuan nito, especially sa chapter 1 to 3, ang kanyang pinapoint out dito is complete meaningless kung ang titingnan mo ay yung under the sun or yung mundo. Ibig sabihin, life lived na parang puro human means and effort lang. So gusto ba natin ng ganong buhay na nasa atin yung lahat na pwede nating makuha pero yung buhay natin pag matatapos na sabihin natin walang kwenta? Gusto nyo ba yun? Sa deathbed nyo, sasabihin nyo walang kwentang buhay to. Diba? Walang kabuluhan. Lahat ng nangyari, after all, lahat ng ginawa mo, sasabihin mo, diba? Gusto niyo ng ganong buhay? Ayaw natin, diba? So kaya nga, ang goal natin ngayon is hindi tayo matulad kay King Solomon na nasa kanya na lahat, pero meaningless pa rin ang buhay. Gagawin nating meaningful ang ating buhay. Sabihin mo nga tanong mo sa katabi mo, gusto mo ba maging meaningful ang buhay mo? Diba? Lahat tayo gusto natin nun. So kaya ang pag-aaralan natin ngayon is yung meaning and timing. And nung nag-iisip ako nung sabi ko, Lord, ano magandang illustration? Ano yung magandang example na makaka-relate yung mga tao? So, eto, gagamit tayo ng isang magandang example na sa tingin ko, okay at talagang very passionate ako dito kasi ito yung work ko. Yung same-day edit videos. Alam nyo ba yon yung same-day edit? So yung SDE, yan yung mga binabayaran pag-event na nagko-cover sila ng binivideohan nila yung event. Hindi lang nila basta binivideohan. At the end of the event or program, pagpatapos na,
biglang ipapalabas yung lahat na nangyari. So, di ba, ang astig, kasi parang, what, in a few hours lang meron ng video. So, saan yan nakikita? O yan, meron example. Saan yan nakikita? Sa mga kasal. 'Di ba? Nakikita yan sa mga birthday, sa mga debut, at sa marami pang iba. So, sa SDE, kung i-avail nyo yung ganitong package, nakaka-stress siya para dun sa taong hinire nyo, kaya nga kayo nagbabayad ng malaki. Bakit? Kasi very pressured sila sa time. Imagine mo, few hours lang kailangan makagawa ng video. 'Di ba? Hindi naman mekos-mekos yun na ako ano-ano lang, 'di ba? Kumbaga dapat may saysay. Tapos sa panahon ngayon, sobrang taas ng quality kasi may mga standards na tayong hinahabol. So gusto ko lang i-share sa inyo, parang magkakaroon kayo ng workshop, no, sa same day edit video. So ano ba yung nagpapaganda sa isang SDE video? Siyempre, unang-una, meron siyang perfect balance sa visuals and story. Kasi pag puro visuals lang, walang kwenta. Oh, lubid. Puro ganun yung video. Walang storya, wala rin. Pag puro storya naman, at wala ka nakikitang malupit, nakaka-bore din, di ba? So kaya kailangan ng perfect balance of visuals and story. At syempre, kailangan perfect and flawless yung timing. Kasi alam nyo ba kapag sumabit ang same day edit video, tapos sabi ng coordinator, ipi-play na po yung SDE. Kasi natapos na yung buong reception ng kasal. Lahat ng pwede magsalita, nagsalita na. Yung coordinator, wala na mapag-games, nagpa-chess na. Di ba? Ang tagal nun. Di ba? Nagpa-chess na siya, nagpa-chess tournament na. Hindi pa rin tapos, tapos hindi kaya ng editor makatapos ng SDE. So, kailangan, pag magpapasok ka sa ganitong trabaho, kailangan magaling ka sa timing. Alam mo yung perfect time na, kumbaga, ma-achieve mo siyang magawa. Tapos syempre, pag editor ka, alam mo rin dapat kailan mo i-hype yung audience, hindi lang puro hype, kailan mo sila paiiyakin, kailan mo ibibigay lahat for the grand finale. At syempre, napakahalaga na kung ano yung meron mong time, every second talaga nagmamatter pag may ganyang kang project or event. Kasi kailangan matapos mo, kailangan ma-maximize mo yung time. So alam nyo ba, yung buhay natin parang ganito rin. Parang same day edit rin. So sasabihin ko sa inyo mamaya malalaman nyo. So kaya ang title natin is The Same Day Edit of Life. Yan ang pag-uusapan natin. Parang, kumbaga, ipipicture out natin yung buhay natin na parang isa siyang SDE video. Okay ba yon? Okay lang ba sa inyo yon? Ayan. So, ito pag-usapan natin. The Balanced Life. So, katulad ng isang SDE video, kailangan balance siya. Pag gagawin mo yung isang video, i-edit mo siya, hindi ka lang basta, kumbaga, puro visuals, puro malulupit, puro astig. Kailangan meron kang itetell na story. Kailangan may beautiful story kang ilalabas. So, ganun din sa ating buhay. Na ang buhay natin ay kailangan maging balanse. Na magkaroon siya ng hindi lang puro hype, hindi lang puro saya, kundi meron ding meaning yung ating buhay. Kaya nga dito sabi sa Ecclesiastes chapter 2, sabi rin to ni King Solomon sa verse 24. Basahin natin. So, I decided, basahin natin, there is nothing or enjoy anything apart from Him. O basahin din natin to sa chapter 3, verse 12. So, I concluded there is nothing better than to be ourselves as long as we can, and people should eat and drink and enjoy the fruits of their labor, for these are gifts from God. So marami nagsasabi na ayoko mag-Christian, ayoko umatin sa Youth Connect kasi iniisip nila, pag Christian daw, ano yon? Yung letter B. Boring. Boring ba? Kanina, ang dami niyong ginawang mga gimmick, diba? Boring ba maging Christian? Boring ba umatin ng Youth Connect? O sige, sabihin niyo boring, baka kayo pa yung nanalo kanina.
Diba? So, iniisip na iba, boring yan. Pero sinabi sa atin ni King Solomon na kahit na Christian ka, si Lord pa rin na nagbigay, diba? Na-enjoyin mo yung work mo. Na-enjoy nyo ba yung work nyo? So, na-enjoyin mo yung pagkain mo, yung drinks mo, and find satisfaction sa mga ginagawa mo. So, meaning, gusto ng Lord din. Hindi niya sinabi na, Christian ka, puro parusa, puro pahirap, puro kawawa. Diba? Hindi ganun ang Lord natin. Diba? Nung naging Christian ka, gusto rin malaman ng Lord, gusto rin malaman na paalam sa'yo ng Panginoon na gusto niyang mag-enjoy ka rin sa mga bagay-bagay. To enjoy the good things. So, na-enjoy nyo ba yung pagiging Christian nyo? Yung buhay nyo, na-enjoy nyo ba? Ano, so far, parang hindi So, di ba na-enjoy naman natin? Meron tayong friends. Na-enjoy nyo yung mga friends nyo. O wala rin kayong friends. O, di ba? Yung katabi nyo, siguro friend nyo. Na-enjoy nyo ba yung pagkain nyo? Yes. Di ba? Dapat yes. Lalo na yung mga malulusog sa atin dito. Di ba? Na-enjoy nyo yung mga hobbies nyo. Sino yung may mga hobbies dito? Halos lahat naman. And yung mga achievements. So lahat yan, bigay sa atin yan ng Panginoon na okay lang na enjoy natin. Sabihin mo sa katabi mo, okay lang na mag-enjoy tayo. Diba? So di ba nag-enjoy naman tayong lahat? Yung iba nga sumasobra, sumasobra sa pag-enjoy. Pero ito yung lagi mong tatandaan. Ito yung but. However, enjoyment without purpose leads to ang hangover of the soul. So meaning, parang meaningless ang lahat ng enjoyment kapag walang purpose. So kaya sabihin mo sa katabi mo, okay lang mag-enjoy. Pero dapat may purpose. Sige, sabihin mo, malakas. Yan. Yes. So a meaningful life means you enjoy the gifts but never forget the giver. Diba? Minsan kasi tayo, kumbaga sa SDE, puro hype na, puro astig na, puro malupit na, nakalimutan niya, teka, merong creator, merong nagbigay sa'yo niyan. Huwag mong kakalimutan. Minsan ang kabataan nakakalimot na, ang dami kong pwedeng enjoyin. Ang laki na sahod ko, di ba? May mga friends ako, di ba? Lagi ako nag-i-Starbucks, lagi akong kumakain ng masarap, lagi ako nagbo-buffet. Tapos nakalimutan mo nang mag-church, nakalimutan mo nang magbasa ng Bible, nakalimutan mo na mag-pray. So kaya, ito sana yung maging reminder sa atin na okay lang mag-enjoy, pero wag mong kakalimutan kung sino nagbigay ng enjoyment. Diba? Sabi kanina ni King Solomon, hindi ka mag-enjoy kung hindi ka binigyan ng pagkakataon ng Lord to enjoy these things. Amen po ba yun? So parang sa SDE rin, kung yung SDE video mo ay puro hype shots lang, nakakita na ba kayo nun? For sure, dumaan na sa feed nyo yun. Yung mga wedding videos na puro malulupit. Yung naglalakad yung groom, nagsusuot ng shades, yung bride naglalakad, may payong, pag gano'n niya ng payong, biglang magta-transition, naka-robe siya, biglang magiging gown. Di ba? Ang daming ganon. Pero pag puro ganon, tapos biglang natapos yung video, ano yun? Parang preview video ng Uniqlo or H&M. Di ba? Nagbebenta pala ng damit. Di ba? Kailangan, para ma-accompany yung visuals na yun, kailangan may malupit na storya behind. Di ba? Na kumbaga, ang kukurot sa puso mo doon, di naman yung pagsuot ng shades ng groom eh. Di ba? O kaya yung pag-twirl ng babae, ng bride eh. Ang magpapakurot sa puso or magpapaganda ng video nun, pag narinig mo yung story ng dalawa, ng couple. Nagets natin? So kaya nga, hollow and empty ang buhay natin pag puro hype lang ang ating buhay. Gusto niyo ba sa roller coaster na lagi nasa taas? Masaya ba yon? Di ba hindi? Magiging masaya ang roller coaster pag umakyat ka sa taas, tapos biglang bababa, may paikot, hindi laging lahat nasa taas. Kasi parang feeling mo, parang wala lang, parang nasa bahay lang ako. Di ba? Kasi lahat nasa taas eh. So, ganun din sa SD, it looks cool, pero hindi na-move yung puso mo, nalupitan ka lang. Diba? So, ganun din sa atin, kailangan natin ng purpose na magdadrive. Kung yung SDE video, yung purpose yung nagdadrive doon, ganun din sa atin. So, enjoy the fruits of your labor
Oh, okay lang yun. Sino dito yung mga may work? Sino yung mga nag-work na? Sumasahod na, taas kamay. Sige, huwag kayo mahiya. Hindi naman nakatutok sa inyo yung camera. Hindi makikita lang kung sino yan. Diba? Taas nyo kamay. Sino may work na? Huwag kayo mahiya. O, halos, parang dito karamihan unemployed. so, ayaw kasi magtaas eh. Ayaw nyo magtaas. Gusto nyo ginaganon pa kayo eh. Oh, De, joke lang. So, ito, may work. Taas nyo kamay nyo. Lagay nyo dito tapikin nyo lagay nyo dito sa, nyo. Sabi mo, okay lang yan. Na-enjoyin mo yung sahod mo. Okay ba yon? Or enjoyin mo yung fruits ng labor mo. Pero, make sure na yung buhay mo, hindi yung enjoyment yung nagda-drive. Kundi meron kang deeper purpose. Okay? Ano yung deeper purpose? Living for God and doing His will. Sabi mo sa katabi mo, living for God and doing His will. So kaya ganun din sa video. Kailangan, di ba? May laman, may kumbaga, may istorya. Ganun din sa atin. Aanihin natin ang lahat ng mga bagay-bagay. Kung wala tayong purpose, wala rin kwenta. Imagine mo, si King Solomon na nga na siguro, kung bibilangin mo yaman niya, is parang trillion peso or more. Diba? Sobrang dami niyang kayamanan. Pero sabi niya, walang kwenta, walang saysay. So ayaw natin ng ganun. Kasi ang magbibigay ng saysay ng buhay natin, walang iba kundi ang Diyos. At ang paggawa ng kalooban niya. Amen po ba yun? So we need to remember that. Okay lang enjoyin yung buhay natin, pero lagi mong tandaan na meron kang purpose na kailangan gawin sa iyong buhay. Amen po ba? The number 2, mastering the timing. So ito ang kalakip nung kanina. So kanina kung number 1, the balanced life, mahalaga rin na meron tayo or mahusay tayo sa timing. Sino dito magaling tumiming? Sa mga bagay-bagay. Alam niya magaling siya tumiming. Kailan niya gagawin to? Meron? Wala? Wala rin. Marunong siyang tumiming. Kailan siya hihingi sa magulang niya? Diba? Diba? Naka-good shot na siya. Sino yun? Walang magaling sa timing? Diba? Si Rob. Magaling ka sa timing, Rob? Joke lang. So, napakahalaga na tayong lahat, hindi lang musician, hindi lang singer. Lahat ng tao kailangan magaling tumiming. Kasi ang buhay natin nakadepende sa oras. Meron ba dito ang buhay niya walang oras? Wala siyang relo, wala siyang clock sa bahay, yung phone niya, naka-tape yung relo. Di ba walang ganon? So lahat tayo, kumbaga mahalaga yung tempo, mahalaga yung timing. So balik tayo dun sa video. Alam nyo, para maging maganda ang isang SDE video, kailangan magaling sa timing din yung editor. Kasi alam niya kung anong footage, anong video clip yung ilalagay niya for a specific moment. Kunyari, yung music niya, ano ba yung mga nakakaiyak na music ngayon? Siguro, kunyari, Dress in White, gano'n, Beautiful in White yung kanta. Tapos, ang nilagay niyang mga clips, nagsasayawan yung bridesmaid, nagsasayawan yung groomsmen. Di ba? Parang wrong timing yung lagay. Tapos dun sa mabilis na kanta, kunyari ginamit ng editor yung golden, no? yung golden na kanta. Ang nilagay doon, na umiiyak yung bride, umiiyak yung groom, ha? I'm not... So, napakahalaga para maging magandang isang video, magaling mag-tsumempo yung editor. 'Di ba? Na, ito na yung oras na pagpasok nung chorus na to, dun bubukas yung pinto. Bride, 'di ba? Pagbukas, wala pala yung bride. na late pala. So, mahalaga yung timing. Kailan papalitan yung song, 'di ba? Paglilipat na ba sa next song, kailan ika-cut yung mga clips, 'di ba? So, isa rin sa kailangan ng editor ay kailangan magaling siyang makipagkarera sa orasan. Kasi kalaban niya, relo, imagine mo, may mga event, katulad ng event namin kahapon, nag-start yung event 4 p.m.
Tapos sabi, dapat daw 7:30, ready na yung video. O ilang oras lang meron ko, 5, 6, 7, 3.5 hours lang, kailangan makapag-produce ako. Gaano kahirap yun? Sobrang hirap nun. Diba? Sino nakatry nag-edit ng video sa school? Diba? Isang linggo, 2 linggo, 1 minute pala nagagawa nyo. So mahirap siya. So kaya napakahalaga na magaling sa timing tong editor na pag nag-SDE. So ganun din sa ating buhay. Kasi ang buhay natin nakadepende sa oras. Sabi nga rin ni King Solomon dito sa Ecclesiastes chapter 3, verse 1, itong tula na ginawa niya, sabay-sabay nga nating basahin. For everything, there is a... Sige, lakas natin. A time for... Bagalan natin, tula to, di ba? Tula to, guys. Hindi to, may mga tuldok. Okay? So, basahin natin. Ito, a time for every activity under heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to harvest, a time to kill, a time to tear down and time to build up, time to cry and a time to laugh, okay, next. A time to search. Okay, last. Sige, go. 1, 2, 3, go. Yet, beautiful for its own time. Okay, stop mo tayo dyan. Naiyak ako dun. Hindi, joke lang. So, dito sa ating binasa, ano yung nakita nyo? Wala, nagbasa lang po. Di ba? Ano yung nakita nyo dun sa mga binasa nyo? A time for ganyan. Ano? Yung? Di ba? Pero, yung contrast, nakita nyo? Yung contrast, yung two extremities ng dalawang bagay. Diba? Kumbaga, on and off, ganyan, open, close. So, nakita natin na sinabi sa atin ni King Solomon ng lahat ng bagay, hindi magkaugnay. Ang lahat ng bagay ay may kanya-kanyang oras at panahon. So, napakahalaga na marunong tayong tumiming at marunong tayong sumabay sa oras. Okay ba yon? So, alam nyo ba, sa lahat ng mga resources na pwede mong mag-gain, merong isa na hindi mo na pwede mag-gain pag nawala na yon. Ano yon? Time. Time is the only resource we cannot replenish. Sino dito yung kaya magdagdag ng oras sa buhay niya? Hindi, no? Sa In Time lang na movie yun. Pero sa totoong buhay, walang ganun. Pag lumipas na, sino dito yung nalipasan na ng panahon? Sino dito yung bandang yung mga 30 na ako, 30 na ako, 30 na ako talaga eh. So, pag lumipas na yung 20s mo, wala na yun. Tapos na yun. Diba? So ako, isa akong real life, kumbaga, example na yung isip ko, bata pa. Kumbaga, sa isip ko, kaya ko lahat. Pero yung katawan ko, nakakaramdam na ako ng kakaiba. Alam mo yon? Parang dati, hindi naman sumasakit likod ko. Wala naman ng back pain. Ngayon, sumasakit na. Pag nagbabadminton ako, dati, kaya kong gawin lahat. Ngayon, nagagawa ko naman lahat. Pero ngayon, pagtapos, may nararamdaman na rin akong iba. wala naman. Wala pa naman. So, naalala ko nga nung last time, naglaro kami. Sobrang intense nga nung laban namin nung last week ba? Last week. Ang ganda nung laban namin. Kaso nung pagtalong ko, pagpalo ko, tapos paglanding ko, may naramdaman akong masakit. Sabi ko, sakit ah. Pero hindi naman, wala naman nangyari. Tinuloy ko pa rin, sige, tatapusin ko lang yung set na to. So, naisip ko, teka, 30 na ako.
So medyo hindi na to katulad nung 10 years ago. So kaya sabi ko, ano muna, sub muna ako. Palit na muna ako kasi may masakit dito eh. So pag uwi ko, tama naman yung decision ko na hindi ko siya pinwersa. So, kahit na sa isip mo, kaya mo, pero pagkatawa mo, lumilipas na, hindi mo na mababalik yun eh. 'Di ba? Kaya nga, sa inyong mga kabataan, sa inyo na, no? Dati kasama ako dito eh. Pero parang ang sakit, no? So sa inyong mga kabataan, yung time, pangalagaan nyo yan. Huwag nyo yan sasayangin. Kasi pag yan lumipas na, wala na. Hindi mo na yan mababalik. Yung pera, mababalik yan. Pwede ka namang yumaman ulit. Pwede ka namang kumita ulit. 'Di ba? Pag may binenta kang bagay, pwede kang bumili ng mas maganda. 'Di ba? Pero yung oras, pag yan pinalipas mo, wala na. 'Di ba? Kahit anong gawin mo, kahit ano pang pag-iimbento ng time machine, hindi na talaga yan babalik. So kaya nga, sa mga kabataan, na kayo yung may kumbaga, ito yung, kumbaga, para kayong Lebron eh, no? Yung prime Lebron, yung Cavaliers Lebron. Ganon. Prime time nyo. So meaning, gamitin nyo ng maganda yung prime nyo. Okay ba yun? Nasa prime na ba kayo? Alam nyo ba ibig sabihin ng prime? Ibig sabihin, ito yung peak nyo. Di ba? Peak performance. Ito yung pinakamalupit nyo. Pinaka-astig nyo. Kasi parang hindi kayo kontento. Ito na yun. Ito na yung peak performance ko. Para kasing hindi pa. Diba? So, nandito na kayo sa edad na yun eh. So, you need to be wise. Sabi mo sa katabi mo, you need to be wise. Kailangan mo maging matalino sa pag-handle ng time mo. A wise youth understand time and two types of timing. Ito, kailangan nyo itong maaral mabuti. Speaking of timing. Ano yung kailangan mo malaman? Yung sense of timing mo. So ano yung, pag sinabing, pakita nga natin, be, sense of timing. Pag sinabing sense of timing, ayan, this is knowing what to do next. Kasi maraming kabataan, na-miss nila yung season nila dahil distracted sila. Okay? So kaya pag sinabing sense of time, alam mong may oras kang kailangan pangalagaan at alam mo yung gagawin mo. Every hour, every day. Ganun ba kayo? May sense of time kayo? O super chill lang kayo? Di ba minsan ganun yung kabataan? Sa sobrang dami nilang oras, ganun yun eh, nati-take for granted. Winawaldas nila kasi ang dami. Di ba? Ang daming time. Di ba? Sobra. Kaya siguro magbubuhos ako ng 300 hours sa ML, 300 hours sa Ragnarok, ganyan. Di ba? Uubusin ko yung oras ko dito sa mga games na to kasi ang dami kong time eh. Pero pag meron kang sense of timing, alam mo kailan mo siya gagamitin at alam mo yung mga next step mo. Okay ba yon? So, kaya nga maraming kabataan, meron sanang magandang opportunity sila or magandang season. Kaso, na-miss nila kasi na-distract sila. Siyempre, may kaaway tayo. Ginawa nila lahat para hindi nyo magamit ng maganda yung oras nyo. Sino dito yung na-distract na? Taas nga kamay. Ngayon, nadi-distract kayo. Ngayon, distracted kayo, di ba? So, kaya maging maingat tayo not to be distracted. Wisdom is knowing when it's time to study. Sino yung mga estudyante? Lingunin mo. Wisdom is knowing when it's time to study, when it's time to celebrate. Hindi all the time celebrate. Okay? Kailangan din mag-study. Okay? When to speak up and when to stay quiet. Sino dito yung mga laging nakabukas yung bibig? Diba? May oras din na kailangan mong itikom. Okay? Kailangan mong tumigil. Diba? Ganun sa chapter 3 kanina, mga opposite, yung mga sinabi natin. So, wisdom is choosing the right action for the right moment. Sabay-sabay nga sabihin, wisdom is choosing the right action for the right moment. So, kaya sa inyong mga kabataan, napakahalaga na meron kayong wisdom para alam nyo yung mga steps nyong gagawin sa tamang moment. Kasi mamaya, alam nyo nga yung gagawin nyo, hindi nyo naman alam kailan tumempo. Diba? Na alam ko namang kailangan ko na mag-asawa, ganyan, manligaw. Pero, teka,
14 pa lang ako Parang ganon. So, ibig sabihin, you need, hindi lang yung right action, kailangan may kaakibat siyang right, ano yun? Right reaction? Hindi. Right action, pag sinamahan mo nito, maganda. Right action and right moment. Okay ba yon? So, kaya napakahalaga na malaman natin to, yung sense of timing. So, gusto ko to i-emphasize kasi maraming kabataan yung sira dito. Dahil akala nila, ang dami nilang oras, hindi nila alam, mauubos din yan. So, kaya habang nasa peak performance kayo, nasa prime time kayo, gawin nyo na lahat ng pwede nyong gawin, diba? Na ikalulugod ng Lord. Para, syempre, hindi natin sasabihin sa buhay natin na walang kwenta ang buhay. Di ba? Walang kabuluhan ng buhay. Bakit? Kasi sinayang mo yung oras mo. Nung kabataan mo, ito lang yung ginawa mo. Nung kabataan mo, sinayang mo sa computer, sinayang mo sa cellphone, sinayang mo sa reels, na kumbaga, ang dahil mo na sana magandang nagawa. May business ka na sana na alugbati chips na sana yung nagawa mo. Di ba? Kumbaga, nakapag-isip na mo. Isang maganda example yung bata na yun. Kabata-bata niya, ang galing niya gumamit ng oras niya. Diba? Ang aga niya nag-start. So sa isip natin, teka, late na ako. Kasi ito, parang 5 years ang tanda mo, pero parang iba yung way niya mag-isip. So kaya maging maingat tayo. And syempre, ito yung pinakamahalaga na kailangan din nating malaman. God's perfect timing. Hindi lang puro timing natin. Kasi kung puro timing natin, sira tayo dun. Diba? Kailangan natin nung perfect timing ng Lord. Okay? This is knowing how to wait. Sabi mo sa katabi mo, wait. Sino dito marunong mag-antay? Marunong mag-antay? Taas kamay. Marunong mag-antay? Wala. Walang marunong mag-antay. Lahat gusto madalian, di ba? Bakit? Kasi namumuhay tayo sa instant na mundo. Sino dito yung nag-i-instant cup noodles? O, yun. Pansit Canton, diba? Mga yakisoba. Okay, pati internet natin, mabibilis na. Sino dito yung naka 4G, naka 5G? Diba? So, lahat mabilis, lahat instant. Pero ang Lord, ayaw niya ng instant. Kasi paano mag-work ang Lord? Hindi instant noodle. Masarap bang instant noodle versus sa totoong niluto ng Walang sinabi yun. Puro alat lang yun. Di ba? Mabilis ka pa mamatay doon. So kaya kailangan laging may proseso. Okay ba yon? Sino dito yung willing mag-undergo sa process? Wala? Wala. Pero ang Lord, nag-work siya sa process. Sabi nga, God works in seasons. Mabilis ba magpalit ng season? Pag winter, bukas summer, tas winter ulit, tas taglagas ulit sa ibang oras. Ganun ba? Hindi, di ba? May placement yan. May perfect timing ang bawat bagay. Yes ba? So kaya, yun ang dapat nating malaman na kung saan tayong nilalagay na season ng Lord. Sabi nga sa chapter 3, verse 11 na Ecclesiastes, He has made everything beautiful in its time. Hindi niya sinabing everything beautiful anytime. Kundi merong tamang pagkakataon, merong tamang oras. So kaya sana maging encouragement sa atin. If you are waiting for a breakthrough, sino nag-aantay ng breakthrough sa kanyang buhay? Na may something great na mangyayari, or you are waiting for a relationship to happen, parang sa pag-edit din yan, don't rush the edit. Huwag mo masyadong madaliin. Okay? Kung meron kang puno na may bunga, pag kinuha mo agad yun nang hindi pa niya oras, kunyari yung mangga, di ba? Anong lasa nun? Maasim. Hindi siya okay. Di ba? So may tamang oras yun. If the clock is ticking, make every frame count. Meaning, pag yung oras mo ay kailangan mo nang maghabol, kailangan mo nang, kumbaga, gamitin lahat, make sure na magagamit mo siya ng maayos. Kasi, if you force a cut,
Kumbaga sa video editing, pinwersa mong ipasok yung shot na yan. 'Di ba? In life, na bago pa si Lord bago pa niya sabihin na ready na ang lahat, hindi yun magiging maganda. Parang sa same day edit video, pag minadali mo yung pagpasok ng bride, nang hindi mo pa binibuild up yung emotion, hindi mo pa binibuild up yung climax, hindi maganda yung bukas ng pinto dun sa video. Okay? Kasi minadali mo siya. So, ganun din sa atin. Huwag natin persahin kapag sinabi ng Lord na hindi pa ready, antayin mo na lang ang Lord. Kasi pag minadali mo yun, okay, hindi yun magiging maganda. So, anong solusyon? Wait for His timing. Okay po ba yun? So, dito, as we end this, making a great SDE, katulad nga sinabi ko kanina, is about the right ingredients and right timing. So, ensuring the video is ready when showtime hits. Meaning, sasabihin ng cohort sa isang wedding event, Sir, ilang minutes pa po? Kasi ipe-play na po yung video. Yan na lang po yung inaantay. 'Di ba? So, kaya ikaw as an editor, bago pa dumating yung coordinator, 'di ba kinakabahan ka na kasi nag-aaligid-aligid na kailangan tapusin ko na to. Kasi malapit na tong i-play. 'Di ba? Yun ang mahusay na editor kasi alam niya na showtime na. Dapat ready na rin siya noon. Ganun din sa ating buhay. Wisdom isn't just knowing facts. It is living with the right perspective and the right pace. Hindi lang tama yung perspective mo, kundi tama rin yung pace. Meaning sa pace, pag tumatakbo ka. 'Di ba? Hindi all the time mabilis. Bakit? Kasi hindi mo maaabot yung goal mo. Kasi sobrang binilisan mo lahat. Gusto mo maka 5K. Pero yung takbo mo, yung takbong 100 meters na sprint. So tingin mo, maabot mo yung 5K? Hindi. Kasi pagod ka na. 'Di ba? Pero pag right lang yung timing mo, right lang yung bilis mo, makukuha mo siya. Kasi hindi ka sobrang bilis, hindi ka rin sobrang bagal, tama lang. Okay ba yon? So kaya kung babasahin din natin yung book of Ecclesiastes, lagi nating mababasa yung under the sun. Pansinin niyo yun, pag binasa niyo yun. Lagi may sinasabing under the sun, meaning yung lahat ng bagay na nasa mundo. So kaya nga sabi, don't just live under the sun, where everything is a chase. Live for the one who created the sun. Meaning, huwag ka lang mabuhay para sa lahat ng mga bagay na ino-offer ng mundong ito. Kundi mabuhay ka para kung sino yung gumawa ba talaga no. Kung sino gumawa ng lahat ng ito. Amen po ba yon? So ito yung iiwan ko sa atin. Sana maging reminder sa atin to. Number 1, see beyond the horizon. Stop looking at life na parang series lang siya ng puro hype shots, na puro astig. Okay? Alamin mo ano ba yung true meaning of your life. Okay ba yon? Wag lang tayong puro malupit, puro maganda, puro astig. Kailangan alamin natin ano ba talaga yung meaning, ano ba talaga yung storya. Then number 2, audit your time. Tanong mo yung sarili mo, are you being the right person for the season you are in? Sa season na meron mo ngayon, sa panahon na meron mo ngayon, na pinagdadaanan mo, 'di ba? Nakakasabay ka ba? Ikaw ba yung taong kinakailangan ng season na meron mo? Naiintindihan niyo po ba? 'Di ba? Baka nasa season ka ng, kumbaga, let's say, kalungkutan, ng kahirapan na may tinuturo sa'yo si Lord. Pero ikaw, iba yung season ng buhay mo. Nandun ka sa season na hype ka, puro kasiyahan, hindi match. So, hindi ka makasabay. Tapos, kunyari, nasa season ka naman na high ka, binibless ka ng Lord, kumbaga, puro magagandang bagay nangyayari, ikaw naman malungkot kasi nag-e-emote ka. So, hindi match din. So, we need to be the right person sa right season na meron tayo. And then number 3, surrender your good things sa Lord. Hand your raw footage. Kumbaga sa SDE, i-hand over mo yung raw footage, yung meron mo dun sa great editor, which is si Lord. Let Him make your life beautiful in His time. Meaning, surrender your everything to God. Amen po ba yon? So kaya nga, a wise youth knows that a great life
isn't about how much time you have, but what you do with your time, di ba? Time you're given. Kung alam mo kung ano yung paggagamitan mo sa oras mo. Amen po ba yon? So don't just live for the highlights reel. Huwag ka mabuhay para sa malulupit at astig lang. Live for your real calling. Amen po ba? So kung ano man, gaano man kahaba yung oras na binigay sa atin ng Panginoon, gamitin mo yon ng maganda. Diba? I-maximize mo yon. At wag mo siyang gamitin puro sa hype. Gamitin mo siya, bukod dun sa mga hype, syempre, sabi niya kanina, balance, gamitin mo rin siya dun sa real calling na meron mo, na binigay sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? So kaya as we end this, we need the right balance and we need perfect timing in everything. Sabi mo sa katabi mo, tapikin mo, right balance and perfect timing. Okay ba yan? So sige, let us pray. As we end this, yuko natin ating mga ulo. Lord, salamat po sa pagkakataong binigay niyo sa amin for us to be reminded na hindi namin, Lord, matake advantage, Panginoon, yung aming mga buhay or matake for granted, Panginoon, yung oras. But help us, Panginoon, through this message, through this reminder, magsilbi ito, Panginoon, na great reminder sa amin to make the most, Lord, sa oras na binigay nyo, and Lord, to have the right balance sa aming buhay, na hindi lang kami mag-focus sa lahat ng mga hype or high time, but Lord, mag-focus din kami sa purpose na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Give us, Lord, wisdom. Help us to be wise, Lord, na sa dulo ng aming mga buhay, hindi namin sasabihin walang kabuluhan ang aming buhay dahil sinayang namin. But Lord, we want that at the end of our life, at the end of the line, nais namin, Lord, na makita sa inyo at marinig sa inyo, well done, my good and faithful servant, dahil nagawa namin ang lahat ng dapat namin gawin, Lord, with the time given sa amin, Panginoon. Tulungan niyo ang bawat isang kabataan dito, Lord, na kung ano man at gaano man kadami yung oras na binigay sa kanila, magamit nila ang lahat ng yon to see the perfect balance sa kanilang buhay. At syempre, Lord, ma-maximize nila ito for your kingdom to doing, Lord, your will. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.